Pastor Owen, ikaw ay sa mga young minister. Ilang taon ka na ba pastor? O ilang years ka na nagpa-pastor? 2 years na ako para paparating na mag-3. Oh, congratulations. At Thank you. ikaw ay nakasurvive. Sa edad na 24, tama, no? So, anyway, guys, no, si Pastor Pasiano is our current sectional presbyter ng Section 5 SEMD, Southeastern Mindanao District. Kumusta ang experience mo as a young minister? Kumusta ang experience? Unang-una, it is an honor talaga and a great privilege na maging ministro. Pero hindi talaga ganun kadali. In my experience, it is for me it is fun within the ministry, lalong-lalo na kapag mahal ko talaga yung ministry. Kaka-enjoy talaga. Lalong-lalo kapag fellowship, at yung pagmamahal ng mga membro sa iyo na may talagang respeto kahit ganitong edad mo. Sabi yung respect. Wala ka bang pinagsisihan na tinanggap mo ang ganitong klaseng katungkulan? Any doubt? Hindi naman. Nung una, naging doubtful talaga ako kasi may time kasi na kasi Ay, Bisaya lang, good. Hindi na ka pa nagtagalog. Pasensya ka na. Okay. May time kasi na gumawa ako ng covenant ng Panginoon. Alam mo na, yung bata ka pa, likot bugoy-bugoy mo laro pa, bugoy-bugoy pa, okay. Pero nung na-realize mo yung pagmamahal ng Panginoon, kung ano tayo kamahal niya, tapos gumawa talaga ako ng covenant ng Panginoon. Kumbaga, at saka hindi rin, no, yung dugo na nananalaytek sa iyong kaugatan, pastor yan. Pastor yan. Pero hindi ko na maibig sabihin na lahat dapat talaga. Pero syempre, as young minister, pastor's kid, PK, ayun yung mga challenges talaga. Any challenge as a PK, no? PK kasi, PK, madaming naririnig tayo. Dapat PK ka, diba? Guys, huwag nyo naman silang pressurein. Tao din yung mga yan. Tao yan, nagkakamali. Ay, masyado kayo dapat, mabait ka sa mabait. Pastor ka pa naman. Ay, anak ka pa naman ng pastor. Pastor ka rin. So, pressure, challenge sa buhay as a young minister. Ganun. Tapos, yun, gumawa ng covenant. Plano ko pa naman una, mag-worker lang muna. Kaya mag-worker muna. Mag-worker muna. Maging minister, hindi talaga ganun lang kadali. Kaya sabi ko, mag-worker na lang muna ako. Yung tatay kasi, sabi niya, magpapasok ka o hindi? Para may matato. Alatay. So, Pastor, maraming salamat. Message, baka may mga tawag ng Panginoon, yung mga mga nanonood natin. As young people, as a PK, yan, any message sa ating mga nanonood? Sa lahat ng manonood, sa inyong pananampalataya, always always pray and listen to the words of God and listen to the pastors that is around you. At kapag may calling ka talaga, tatawagin talaga. Yan. So, kahit anong takas mo. Answer your call. Choose claim. Okay, guys. So, Pastor, thank you so much. Thank you so much. Gusto ko shout out. Shout out. Ayun yung pangalanan. Guys. Ayan, Pastor. Maayong hapon. So, maayong hapon. Maayong hapon usab. Pastor, salamat kay Pastor sa atong imong gitugtan na mabisita ni inyong simbahan, inyong
Mega Church soon pag Mega nahuman. Church. Yes. Pastor, You are very welcome. this is Pastor Siano And I'm Reswena Jr. our current sectional presbyter ng section 5. Section 5. Section 5. Pastor, baka may gusto kang batiin. Ay, Hello po sa lahat ng taga Section 5. Shout out sa inyo dyan. Na-church tour kami kanina at napakalaking simbahan ito pag natapos. yeah, pag Pastor, matapos. Pag natapos, yes, di pa darating si Lord, Pastor. Gaya yung sabi natin kanina. Matatapos to at maraming Matatapos talaga. kaluluwa Yeah. ang kasya dito. Ililigtas ng Panginoon sa lugar na ito. So, Pastor, Amen. Yep. ilang years na itong ating simbahan po dito sa Itong Mapawa is parang abot na ito ng 48 years. Oo. Yeah. Ganun pala nakatagal. Oo. Then, marami ng mga pastor ang dumaan dito. Then, kami parang 20 years kami. Kalahati. Oo, kalahati Wow, lang. praise God. Years to be 48 years to be exact ang church nito. Tapos, napunta kami dito mga, I think, 2004. So, from that, parang 20 years ata. 20 years. Until Yeah, now. oo, So, until 48. now. Tama po ba? Oo, 48 years. Wow, ganun to ka legend, katanda yung simbahan dito. Ito pa yung dati. Opo, ito sa kabila. Yung sa kabila. So, kayo po, Pastor, ay 20 years na nagpapastor. Yeah. 20 years na ba? Ayan. Pastor, sa pagpapastor niyo po ng 20 years, challenging part sa ministry po na dumaan sa inyo. Nako, ang daming mga challenging part sa ministry. Hindi ko na mabibilang yung mga challenges na dumaan. Pero yung pinaka challenging is yung bang meron kang vision. Yes. Pagkatapos paano mo ita-translate yung vision mo sa mga taong sumusunod sa iyo. Like for example, yung evangelism, Yes. na nagkakaroon ng magandang programa ng evangelism. Tapos yung pinakamalaki kong challenge, paano ko ito na ibigay sa mga kapatiran na yung vision ko makikita din nila. Yan ang Tinatawag natin vision casting. yung vision casting. Maibigay. Na maibigay, mailatag at makikita nila yung makikita mo. At malalaman din nila kung ano yung gusto mong mangyari at naunawaan at naintindihan nila. Kasi pag naunawaan at naintindihan ng tao, ay talagang alam ko na susunod talaga yan. Pag naunawaan. Merong breakthrough. Yes. Nasa Nakaroon ng ministry. breakthrough. So guys, sa mga kapatiran yan, suportahan natin yung pastor natin. No, kung ano, kasi nga, hindi naman yan sa ikasasama natin. Yeah. Lahat ng plano natin sa gawain ng Panginoon, lahat yan ay kabubuti. Yeah. Kaya nga, it's a greatest challenge sa isang pastor kung paano niya ito mailatag para masuportahan. Kasi pag naunawaan, alam ko masusuportahan talaga. Dati-dati, nahihirapan talaga. Pero nung habang dumadalo yung programa, kasi may determinado din ako na dapat na gawin ito dahil ito ay maganda. Then later on, naunawaan naman. Kaya nga lang, medyo sa umpisa mahihirapan ka talaga. Pero mga, pwede ba yan? Kaya ba yan? Ganito, maraming mga tanong. Pero sa bandang huli, makikita nila yung result, ay maganda pala. Yun. So, marami pong salamat. Pastor, great blessing. Yung great blessings, well, of course, yung una-una, yung na-meet ko si Lord. Yun ang pinaka number one great blessings na nagkakaroon tayo ng eternal life. Second is yung kakaroon ka ng magandang pamilya, no? Na may asawa ka na susuporta sa iyo, mga mababait na anak, no? Na naglilingkod din sa Panginoon. Yun ang pinaka greatest blessings na kino-consider ko. Pangatlo, yung mga kapatiran sa church na mapi-feel mo na nagmamahal sa iyo. Yun ang ano talaga. Parang wala ka nang hahanapin pa dahil kumbaga lahat ng mga tao na nasa paligid mo sumusuporta at nagmamahal sa iyo. Nararamdaman mo yun araw-araw. Yun ang pinaka-greatest blessings. Praise God, napakasarap niya sa feeling ng isang pastor.
praise God. Pastor, ay nga pala, Pastor. Ilan po bang anak niyo, Pastor? Dalawa. Si Pastor Owen, yung panganay ko na, yung sinabi ko na blessings din dahil sumusunod sa yapak ko. Sooner to be my, papalit na sa akin. Tatanda na tayo. At saka yung anak ko na babae na si Marpian. As a pastor na meron kang anak na sumunod sa iyo, papaano mo siya tinrain or encourage, pinush? Yan. Unang-una, pag-train expose talaga sa gawain. Kikita niya kung ano talaga yung ginagawa. And then, yun, at nakikita niya na talagang, syempre, sinong susunod kung hindi sila, hindi nila yon titingnan mo maigi. Palagi kong sinasabi na sinong iiwanan ko nito pag hindi kayo susunod, ganun. Kumbaga, Pastor, yung unang sumalo ng vision mo. Yeah. Yung training, training, exposure, support. Ano yung gusto nila, sinusuportahan talaga natin. Yan. So, praise God. Shout out sa lahat ng mga PK na nanonood. Any advices sa ating mga minister? Sa lahat ng mga ministers na nakikinig, alam natin na talagang mahirap ang maglilingkod sa Panginoon, lalong-lalo na in the ministry. Iba't iba yung mga challenges na napi-face natin, iba't iba yung mga hamon na dumarating sa buhay natin. Yung pinaka-importante lang, huwag tayong sumuko, huwag tayong aayaw, kundi palagi tayong may tiwala kay Lord at lahat ay mangyayari sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya kapit lang, kapatid, kapit lang. Kapit lang. Pastor, last message sa ating mga viewers, sa ating mga kapatiran. Yan. Sa lahat ng ating mga viewers na isko, iparating, there is no greater joy than serving the Lord. Yun ang naranasan ko na napakaganda talaga ang maglilingkod sa Panginoon. Walang katapat na kaligayahan na mararamdaman mo kung nasa ministry ka, nasa paglilingkod ka, at nasa kamay ka ng Panginoon. Ayan, Pastor, marami pong salamat. Maraming salamat din sa pagbisita sa church natin. Yes, po. No? Kami po'y natutuwa at nagagalak, lalong-lalo sa mensahe kanina. We are so blessed and thank you so much for visiting us. Pastor, marami pong salamat. Ay! Last one. Baka may mga yung mga kamag-anak natin abroad, baka mga taga-Maragusan dyan. Invite natin sila sa church. Yung mga taga-Maragusan dyan, shall kayo rito, you are all invited and you are all welcome. Thank you. Ayan. Okay guys, baka meron tayong mga kapatiran dyan abroad at meron silang mga kamag-anak pastor. No? Yes, oo. Message natin at para mabisitahan natin at welcome silang lahat dito sa church natin. Sa UPC Mapawa, Maragusan, Davao de Oro. Yan. Pastor, thank you so much. Thank you so much. Maraming pong salamat. Maraming salamat. Thank you so much. Guys, thank you so much. Bisita kayo sa UPC Mapawa. Yes. Maraming magagandang samahan kayo nila guys. Maraming magagandang tanawin dito. Yes, may mga tourism tayo. Sea of Clouds, particularly. Si Pastor talaga. Sinasamahan kami nito. Maulan lang ngayon ngayon hindi tayo makapasyal doon. Pero guys, swear. Maulan na hapon lang. Pag ma-visit kayo ng Maragusan, pwede kayong dumiretso dito matindang gawa. Welcome. Okay guys, so maraming salamat. Don't forget to share, subscribe, and follow yung ating Facebook, YouTube, and TikTok account. Thank you so much, Pastor. Maraming salamat. Thank you, thank you. Pastor Owen, nasa likod. Sorry, Pastor. Thank you so much, guys. God bless. Thank you. God bless.